Shalom sa'yo and welcome again sa aking YouTube channel. Ako nga pala si May, isang caregiver dito sa bansang Israel. Ang aking alaga ay isang lolo na 94 years old. At ngayong araw nga ay pang-siyam na araw na ng ating trabaho, back to work dito sa Israel, and pang-anim na araw ng ating duty dito sa therapy center kung nasa saan si lolo. So ayun na nga, maaga akong gumising at naglakad lang ako patungo dito sa aking trabaho. Pagkadating ko dito ay inasikaso ko na kaagad si lolo, dinala dito sa aming pinaka-lobby kapag umaga, tapos naghintay ng kaunti para sa almusal. At ito yung almusal ni lolo, meron siyang vegetable salad, meron siyang tinapay, egg, cheese, tapos yung desa or yung quaker na tinatawag nila, kung hindi ako nagkakamali ay iyon yun. So dito ay inaasikaso na naman lahat, kaya lang, syempre, una-una, hindi sabay-sabay. Kung meron kang caregiver ay mas okay. So, ayun na nga, for today's ganap ay madaming ganap si lolo. Pagkatapos namin kumain ay kinuha siya ng therapist, tapos dinala dito sa room para mag-exercise. So, ganyan sila, nakakatawa kasi lahat ay gagana. I mean is, yung lahat ay pag-e-exercise nila, una ay yung kamay, mamaya yung paa naman. So dito ay ine-exercise yung mga kamay ni lolo para gumalaw kasi hindi naman pwedeng puro na lang ganon. Tapos pagkayari nun ay kinuha na ulit siya, nilagay siya dito para yung paa naman yung ma-exercise sa kanya, palalakarin siya, pagagalawin siya, i-guide naman siya ng therapist para bago lumabas si lolo ay talagang okay na siya. Yun yung kagandahan dito kasi kahit mga oldies na ay inaalagaan talaga. Yung maganda ba na ilalaman talaga nila yung buhay ng tao hanggang kaya pa. So ayan, ibinitin dyan si lolo para maano naman yung, ito kasi yung weak side niya, yan yung mahina sa kanya, kaya kailangan ay igalaw-galaw niya. So, ayan, safe naman dyan si lolo, hindi naman siya napaano or napahamak. So, ako binabantayan ko lang siya. Ang daming lock niyan. So, madami din dito nagbibideo-video. After noon, ay pumunta kami dito sa tambayan ni lolo. Hindi kami nakapasyal sa labas kasi ang lakas ng hangin at nakikita nyo ang kalangitan, nagbabadya ang ulan. So, umakyat na kami dyan para magintay-intay ng tanghalian na din kasi napaka-dilim ng ating kalangitan. So, sana ay huwag umulan mamaya habang ako ay pauwi na. Napakalakas rin ng hangin. So, kahit hindi mo siya nararamdaman, ay kitang-kita mo kasi nasa taas kami, salamin naman yung harang niyan. Hindi katagalan ay dumating na yung lunch ni lolo. So, ang lunch ni lolo ay may rice siya, may soup, may vegetable, and meron siyang fish. Tapos, meron siyang apple, and meron siyang drink. So, si lolo ay medyo pihikan sa pagkain, pero dito ay no choice siya, hindi kakain siya kahit kaunti. Pero ang kainaman kay lolo ay madali siyang pangkainin, hindi na siya nagtatantrums or whatsoever kasi nakakaunawa pa naman si lolo. And after nun ay namahinga lang si lolo ng 30 minutes, tapos hiniga ko na siya sa higaan niya para naman mamahinga. At ako naman ay bababa na pauwi. So for today's ganap, tayo ay mag-aantay ng bus kasi hindi natin kakayanin maglakad at sobrang lakas ng hangin, at ang iniiwasan ko ay baka abutan ako sa kalagitnaan ng daan nang bumuhos ang biglang ulan. So yun yung ayoko kasi ayoko mabasa at sobrang lamig. Pagdating ko sa bahay ay nagdinis din ako dito, nagtiklop ako ng mga damit. Pagkatapos kong kumain ay nagtiklop ako ng kaunti ng mga damit ko, nag-ayos ako para maayos ko na rin yung mga pinaglalabahan ko pagkagaling ko ng bakasyon. So, madali lang ang buhay, kaya lang ay syempre paulit-ulit ang ganap ng ating buhay. So, after naman nun ay nag-ayos din ako ng cabinet ko para maayos kong mabuti yung mga damit ko. So, ganun yung ginagawa ko. Pag may time pa ako, gagawa pa ako dito sa bahay para unti-unti yung trabaho ko ay maareglado ko kasi nga galing ako sa bakasyon. So, hindi ganong madali, hindi din ganong mahirap. Kumbaga, kailangan mo ng diskarte or time management para maayos mo lahat ng bagay. So, hindi naman ako nagmamadali. Sa akin naman ay okay lang kahit medyo mabagal or dahan-dahan lang. Ang mahalaga ay umuusad. Sa akin hindi naman ako
inuobliga ng amo ko na madaliin yung mga bagay kasi wala naman silang pakialam or hindi nila pinakikialaman yung diskarte ko dito sa bahay. Kahit sa kay lolo ay hindi na nila sinasaklawan yun, hindi na nila ako kinokontrol or hindi nila ako sinasabihan na ganito yung gawin mo, ganyan yung gawin mo sa bahay, ganon, hindi. Yun yung kagandahan sa mga amo ko, ay wala silang pakialam sa mga ganung bagay. Kumbaga, mararamdaman mo yung tiwala at respeto nila sa trabaho na alam nila na naiintindihan mo kung ano yung dapat mong gawin. Kasi may mga amo naman talaga na ultimo paglilinis, pagwawalis ay sasabihin pa sa'yo. So, yung mga amo ko ay hindi ganun. Ibababa lang nila ako sa bahay, iiwanan lang nila yung mga groceries, mga pagkain, bahala na ako. So, ayun, kaya ako naman ay konting diskarte. Pag mahaba pa yung time, ay gagawa na ako kung ano yung dapat kong gawin. Kahit pa unti-unti ay okay na. So, ayun na nga, after ilang minutes ay natapos ko na ulit itong aking damitan. Ayos ko na siya at naisalansan ko ng mabuti para maayos tingnan. Kasi ako lang din naman ang nagbubukas niyan. So, mas maganda na organize. After kong mamahinga, ay gumayak na rin ako papalik kay lolo kasi natulog lang ako dyan ng almost isang oras lang yata yung tulog ko dyan. Basta ang mahalaga ay maidlip ako. Nag-coat na rin ako para ready nga at baka mamaya ay bigla akong abutan ng ulan. So, ang kagandahan pala dito sa amin ay paglabas ko, nandun na yung bus station or yung bus stop. So, ayun na nga. Malamig. So, tiis lang tayo. Dito sa amin ay 2 minutes lang lalakad, nandun na yung bus stop. So, hindi ganong mahirap. Pero, syempre, kailangan mo na din agahan kasi may time lang yung mga bus dito. Hindi palaging dumadating every minute. Meron lang siyang oras. So, ayan, nag-intay-intay na rin ako. Habang ako pala ay namamahinga at natutulog, ay bumuhos na rin ang ulan. Kung mapapansin nyo sa kalsada, ay umuulan na. So, ayun na nga. Nilalamig ako dyan, nilalamig yung kamay ko. So, yun yung mahirap sa akin kapag winter kasi hirap ako sa lamig. Hina ko talaga sa lamig. Sumasakit yung ulo ko, sumasakit yung tuhod ko. Ang daming sumasakit sa akin kapag malamig. Charot lang, pero hindi totoo yun. Pero biro, kasi talagang hindi ako sanay sa lamig. So, after ilang minutes ay dumating na yung bus at kayon, kasabay nun ay bumuhos na rin talaga ang malakas na ulan. Kagandahan, pagkahinto ng bus ay dito na rin sa ospital, malapit na dito, tatawid na lang ako. Kung mapapansin nyo nga, ang ating kalangitan ay talagang hindi maganda ang kulay ngayon. So, medyo makulimlim, medyo nagbabadya na naman talaga ang sobrang lakas ng ulan. Tapos, dumaan ako dito sa bakery na gustong-gusto ni Lolo at bumili ako ng tinapay kasi naiibigan kong magkape mamaya pagkagising ni Lolo. Ibababa ko siya sa lobby at kaming dalawa ay magkakape. Kagandahan dito, laging bago ang tinapay at masasarap. Tatawid lang naman mula sa bilihan ng tinapay, tapos nandito na ako sa therapy center, tapos ayun, kailangan mo palang mag-mask kapag papasok ka dito. Tapos ayun, nakarating na ako kay Lolo at inasikaso ko na siya. Tapos, inayos ko lang yung higaan niya at ibababa ko na siya. Pupunta kami sa lobby at mag-i-stay kami doon ng ilang minutes para naman hintayin yung anak ni Lolo, yung pinaka-boss ko, yung pinaka-amo ko. So, ayan si Lolo. 'Di ba? Mabait naman si Lolo. After nun ay binaba ko na siya, papunta na kami sa lobby. Tapos, iniwan ko saglit si Lolo at umakyat ako sa taas para kumuha ng tubig na mainit. So, yung kape kasi ay baon-baon ko. Hindi ako bumibili ng kape dito kasi ang mahal. So, syempre, kung birth is life, ang mahal. So, nagbabaon na lang ako ng kape ng gatas kasi ilang minutes lang naman sa bus, hindi naman masisira yung gatas. So, nagtitipid talaga ako or matipid talaga ako. Tapos, ayan, kung ano yung tinapay ni Lolo, ganun din yung tinapay ko. Yung pambili ng tinapay ay pera naman ng amo ko, binibigay sa akin para makabili ako. Binibigay niya ako ng pera or budget, bahala na ako kung ano yung bibiling ko doon. Tapos, hindi naman niya ino-audit kung meron pa ba, kung ubos na ba, kung ano yung binili ko. Tapos, dito lang kami sa lobby ni Lolo hanggang dumating yung employer ko or yung amo ko. Tapos, after nun, ay inakyat ko na si Lolo dito na naman sa kainan. So, medyo maaga ang mga lolos and lolas na
nag-iintay ng food kasi nga siguro masarap matulog dahil ang lakas ng ulan. Tapos dumating na yung food ni Lolo. Ito na yung gusto ko na exciting part kasi malapit na akong umuwi. So ang dinner ni Lolo ay salad, tapos meron na naman siyang quaker or desa, tapos meron siyang pasta, meron siyang juice, tapos ayun, dito sila yung nagpe-prepare ng food, hindi ako, kinukuha ko lang nang naka-okay na. After 30 minutes ay hiniga ko na ulit si Lolo at ako naman ay bumaba na. Ang good news ngayong araw, hinihintay ako ng amo ko at ihahatid niya ako sa bahay kasi nga ay maulan, hindi maganda yung panahon. So, andoon yung amo ko sa baba at iniintay niya lang ako. Ayun, pababa na kami or palabas na kami ng amo ko. So, siya lang inday ngayon, naka-car tayo, hindi tayo magbabas, nakatipid-tipid tayo ng kaunti sa pamasahe. Pagka naman magka-car ka galing sa therapy center ay 3 minutes lang naman yung biyahe, napakalapit lang. At sakto nga ay bumuhos ang malakas na ulan pagbaba ko ng kotse. Ramdam na ramdam talaga ng amo ko na ako'y aabutan talaga ng malakas na ulan. So ayun mga kababayan, hanggang dito na lang muna ang ating trabaho or hanggang dito lang muna ang ating basics sa ating pag-duty sa therapy center at ako ay pumasok na rin kaagad niyan at naglinis ako ng katawan. Hindi na ako nakapag-video kasi malamig. So ayun, pagdating ko ay pumasok na ako at naglinis ng aking katawan at ayun, nakatulog na rin ako kasi syempre pagod rin ang inday, mahirap din yung mag-duty sa hospital or sa therapy center. So paano mga kababayan, sana isubaybayan nyo pa ang aking buhay dito bilang isang caregiver sa bansang Israel. Sana ay huwag kayong magsawa na panoodin yung aking mga videos kasi ala akong mai-share sa inyo kung hindi buhay realidad lamang dito kasi hindi naman ako nagde-day off. So, ayun. Hanggang sa susunod mga kababayan, maraming salamat. Litraut!